manalangin palagi at magpasalamat palagi sa Diyos. Sapagkat dito, ang ibig ng Diyos na nakalulugod sa Kanya ang pagpasalamat ang lahat ng bagay. So, laging masaya. Sa ating mga alagad ng Panginoon, ang una dapat nating matutunan yung pagiging masaya lagi sa Diyos. Masaya tayong manglilingkod sa Panginoon at malagi tayong nananalangin. Ang nakalagay ko sa English sa tulo, pray at all times. Manalangin palagi. Sabi po natin sabay-sabay, pray at all times. Yan, tatlong bagay, maging masaya, mag-enjoy kay Lord, mag-pray, at mag-thanksgiving, pasalamat. Alam po ninyo, ang lahat ng bagay dito sa lupa ay mayroong pong sekreto. Sabihin din sabay-sabay sekreto. Sabihin mo sa katabi mo, ano ba ang sekreto mo sa buhay? Marami po tayong sekreto. Ang tao maraming sekreto. Ang gobyerno natin nag-aaway-aaway dahil sa mga sekreto. Di po ba, nag-uusap-usap na sila na kailangan buksan na ang secret bank account ni Inday. Kanya, buksan na daw po. So, napakaraming sekreto na kailangan mabunyag, sabi ko doon. Para mabunyag ang katotohanan. Ngayon, ang katotohanan dapat natin makita ay yung sikretong dapat nating makuha na ibinigay ng Diyos sa atin bilang isang iglesia o bilang isang church. Remember, ang iglesia po ay hindi itong building na to. Makikinig po ba kayo? Ang church na tinatawag ay hindi itong bahay-sambahan. Ito ay bahay-sambahan. Hindi ito ang church. Ang church, yung mga taong tinawag ng Diyos na pinagsama-sama niya, ang bawat individual doon, bahagi na iglesia ang tinatawag. So ang church, mga tao, hindi po yung bahay-sambahan. Kaya minsan, saan ka pa pupunta? Pupunta ako sa church. Nakasanayan natin na pupunta sa church, ibig sabihin, pupunta sa biskam, sa church. Ang nakatanim sa isipan natin, yung building, ang church. Nakakis na ng karamihan, ang church yung building. Hindi po, ang church, kasi nung araw, ang church, walang permanenteng pinagtitipunan. Katabing ilog, sa bahay-bahay, sa rooftop, kung saan-saan. Kaya pag sinabing, saan ka pupunta? Sa church. Kung saan, nandoon ang mga tao na titipon, yun ang church. So malino po ba na ang church, ang tinatawag na church, ay tayo mga tinawag ng Diyos na pinagsama-sama. Tayong mga naging isang lupon ng Panginoon, ang tawag sa atin ay Ecclesia o Ikaleo. Ang ibig sabihin ng Ikaleo sa Grego ay Ikaleo. Ibig sabihin, mga taong tinubos mula sa labas, dinala sa loob. Sa bahay ng Diyos. Ang tawag po doon, church. Tayo po yun ang church. Okay, sabihin natin sabay-sabay, tayo ang church. Bawat kabahagi ay iglesia ang tinatawag. Okay, huwag na po masinin kung ano po yung naipang narinig ng iglesia. Basta hindi ko po ang tutukoy na iglesia ay yung mga taong tinawag ng Diyos ang tinatawag na Ekaleo o Ecclesia o iglesia sa Tagalog, which is sa English po ay church. Mga taong tinubos ng Diyos ang iglesia. So, kung gusto natin makita itong sekretong ito, kasi ang church ang binigyan ng sekreto. Okay. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito upang matuto at makita po namin ang isa sa matikas at dalubhasang gamit o susi o sikretong ibinigay mo sa iglesia na aming po mapangawakan at magawa nang sa gayon kami po ay magtagumpay. Salamat Panginoon, nawa po ito'y pagkalog mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalapakan natin ang Panginoon dyan. So makikita natin, ang church ay binigyan ni Lord ng susi. Nung sa Matthew chapter 18, beginning chapter verse 16 to 18 pataas, mapabasa rin sa chapter 16 hanggang chapter 18. Nung sinabi ni Pedro, sabi niya, sa paningin ng inyong mga tao, sabi ni Lord, tinanong niya yung mga alagad, sa tingin ng mga tao, sino daw ako? So ang mga ibang mga apostol, yung mga alagad, ang sabi po nila, ikaw si John the Baptist o si Elias. At ang sabi ni Ivan, ikaw ay isa daw sa ibang mga mga propeta. Sabi ni Lord, para sa inyo, as for you, sabi niya, sino ako?
Wala pong sumagot. Isa lang pong sumagot na pinagkalooban ng revelation ng Diyos ay si Pedro. Sinabi po niya, ikaw ang Mesias, ang Kristo. So sabi ng Panginoon, mapalad ka Simon Pedro na anak ni Jonas sapagkat hindi tao nagbigay sa iyo ng revelation na yan, kundi pinanggaling din sa iyo ng aking Ama ang revelation kung sino ako. At sinasabi ko sa iyo, Pedro, doon niya sinasabi ko sa iyo, Pedro, bato, ang ibig sabihin, sa ibabaw ng bato nito, itatayo ko ang aking iglesia. So, sa pamamagitan mo, sa pangunguna mo, ang tawag ni Lord kay Pedro ay bato. Ang ibig sabihin po ay rock sa English. Ang ibig po sabihin ay matibay na pundasyon. Strong foundation, walang makakiba. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia, at ang iglesia nito, sabi niya, ay hindi ka makakapanay kahit ang pintuan ng impyerno. Even the gates of hell will not prevail, ang sabi po niya. At dinugtong po niya doon, sabi niya, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. At ibibigay ko sa iglesia ang mga susi ng kaharian ng langit. At yan po ang gusto kong mapag-usapan natin ngayong susi ng kaharian ng langit na ibinigay sa church, sa iyo at sa akin. Sa atin, as a church, mayroong mga susi ang kaharian ng langit dito sa lupa upang ang kaharian ng langit sa langit ay mangyari dito sa lupa. Kung paano itinuro ni Jesus Christ, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambay nawa ang ngalan mo sa langit, dito sa lupa at sa langit. At ang sabi niya, at mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. Nakita niyo ang sinasabi? Upang ang paharian kung paano mayroong naghahari sa langit, ang kaharian ng sa langit ay nangyari sa taas, ganun ang mangyari dito sa lupa. So, ang magdadala doon ay ano? Susi. Sabi natin sabay, susi. Ang susi dapat alam ng Iglesia ng Diyos. Alam natin yun as a church of Christ. Because we are the body of Christ. So, kung tayo katawan ni Kristo, dapat alam natin ang susi para sa pagtatagumpay ng katawang ito. At ang isa sa susi, gusto kong makita po natin ngayon, yung sinabi ni Lord na sabi ni Apostol Pablo, alam ni Pablo yun, tinuturo po niya sa mga iglesia yung tinayo po niya, na itayo ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pablo, as a pioneer ng churches. Sabi po doon, ano sabi po niya sa Thessalonica? Sabi niya, maging masaya kayo, manalangin kayo palagi, at magpasalamat sa Diyos. Gusto ko pong kunin yung pong verse 17 na nasabi po niya ay, pray at all times. Kung mayroon pong susing ibinigay sa iglesia ang Diyos, ay walang iba kundi ang prayer. Prayer is the only key para ang church ay magtagumpay. Ang panalangin ang dapat maging buhay ng mga alagad ng Panginoon na tinatawag na church. Pag ang church ay ang gusto ng Diablo ngayon talaga, yung maging okay lang tayo sa buhay nito para ang panalangin pabayaan natin. Alam naman ang ugali ng mga tao. Pag okay lang ang buhay, ang isa sa nakakalimutan ay yung manalangin. Samantalang si Pablo, sinasabi po niya, pray at all times. Sa ibang salin, pray without ceasing. Ibig sabihin, panalangin daw na walang humpay. Ibig sabihin, hindi sinabing huwag ka nang matulog, manalangin ka na manalangin. Hindi. Ang sinasabi po dyan, yung buhay natin ay nabubuhay sa panalangin. Maganda at hindi maganda ang ating kinakaharap. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Tinuro nga ni Pablo sa unang Timoteo na ipanalangin natin ang gobyerno palagi upang magkaroon daw tayo ng kapayapaan. So yung pananalangin napakahalaga. So ang panalangin ang susi. Sabi po niya, pray without ceasing. Pray at all times sa Good News Version. Sa New Living Translation, ang sabi niya, pray without ceasing. Manalangin kayo na walang patid, kung manalangin kayo palagi. Sabi niya palagi. So ang prayer po ang isa sa susi. Alam po niyo ang kingdom of heaven, ang karin ng Diyos dito sa lupa na binigay, marami po siya. Sinabi po doon ng Panginoon kay Pedro, and I will give you the keys. Sila word keys. Pag sinabi po natin keys, susi, maraming susi. So maraming sikreto ang kingdom of God. Kaya na sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, na sabi niya, but seek ye first His kingdom, in do His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung, sabi niya,
yung sinabi niyang seek ye first, ang ibig sabihin niya, unahin mong alamin ang sekreto ng kingdom of God at malalaman mong lahat ng bagay, dudugtong na lang sa iyo. Alam po ba ninyo na napakalaga maunawa natin ang sekreto sa lahat ng bagay? Lahat ng umunlad sa buhay dito sa lupa, lahat ng negosyante, nakuha nila ang susi, ang sekreto kung paano sila magsasucess. Yung minsan ko, yung pamangkin ko si Erwin, sabi niya, alam mo, yung minto namin yung tao na umunlad, alam mo ba niya may negosyante din? Sabi niya, bilis umunlad nito ba? Sabi niya, sabi niya, meron ng van, meron ng, sabi niya, may business kasi. Parang sinasabi ko sa kanya, nakakuha niya ang sekreto kung bakit siya umunlad. Nakakuha niya ang susi. Hindi lahat kasi nananegosyo, umunlad, amen. Sabi ko sa kanya, ano bang negosyo niya? Ay, ang daming piyesa ng mga sasakyan, ng truck. O, natural lang, inalam niya ang susi. Siyempre, alam niya kung sino ang kanyang customer. Alam, maraming truck dito, maraming mga trucking dito. Siyempre, maraming masisira dyan. Saan ba yung pupunta? Alam, kung pumunta ng Quiapo, meron naman pala dyan. So, sabihin, dyan na sa kanya pupunta. Siyempre, i-income mga negosyo, madali lang sa kanya makabili ng mga pangailangan niya. Kasi ang dami na income. So, he know the keys. Nalaman niya ngayon yung susi. Kaya maglista po kayo. So, sa church, binigay po ang susi. At ang sekretong susi ito ay yung prayer. Sino ba? Prayer. Alam natin ang panalangin. Tinuturo yan sa bawat isa sa atin sa church. Sa ating discipleship, nandun tinuturo ang prayer. Pero minsan hindi practice. So kaya ngayon, ito po ay aking sinuturo na ito'y maging lifestyle ng bawat isa sa atin ang panalangin palagi. Yung prayer without ceasing, maging lifestyle ang ating prayer. Kasi minsan mali po ang ating kaisipan tungkol sa panalangin. Gusto ko po ipakita sa inyo ang isa sa discipleship na naging mentor ko. Ang sabi po niya, tingnan nyo, pakita mga Rosan. Ang sabi po niya dyan, sabi po niya, prayer is not just an activity. So sinasabi po dyan, ang sinasabi po niya, sabi ni Miles Monroe, ang prayer ay hindi lang yung isang activity, tulad ng prayer meeting, tulad ng prayer and fasting gathering, tulad ng mga pagtitipon tungkol sa panalangin. Hindi po lang po siya ganun. Hindi lang sa isang activity, sa word activity, parang gawain lang ng panalangin, pagkatapos wala na. So prayer is not an activity o a ritual. O ritual ng pananalangin katulad ng mga natutunan natin sa luma nating reliyon. Katulad ng pagpipinitensya, paghahampas sa sarili, pagsusugat sa sarili. Hindi daw po. Or an obligation. Ang prayer daw po ay hindi yan isang aktibidad o parang ritual o isang obligation na kailangan ko manalangin ngayon. Parang yung natutunan ko sa lumang reliyon na kailangan ko manalangin ng Abaginong Maria ng Pupunong Grasya 3 beses sa umaga, 3 beses sa tanghali, at 3 beses sa hapon. Parang obligado ka. At pag hindi mo ginawa yun, may puro sa tagiliran sa nanay. Hindi ka na naman Abaginong Maria na naging Ginoo na pala. Wala eh. Ginagawa lang natin, isang obligasyon. Kapag ang prayer ay naging activity na lang, katulad sa prayer meeting, o kaya parang activity ng prayer and fasting na napagtitipon, o tulad lamang, hindi ko sinabi masama yun. Ginagawa dapat talaga yun. Kundi sinasabi ko dito, hindi siya katulad ng parang obligasyon lang. Or sabi, no, it is begging God to do what we want Him to do. Sabi niya, ano sabi? O kaya katulad ng hihingi mo sa Diyos, magmamakawa ka sa Diyos kung anong dapat niyang gawin sa iyo. Minsan nananalangin lang tayo, parang kung may kailangan lang tayo. Yung sinasabi ko lagi mga nakarang mga preaching, na mananalangin lang, lalapit sa Diyos, hihingi sa Diyos ng blessing kapag mayroong sunog sa buhay. Ginagawa lang si Lord na parang bumbero. Pag may problema, kailangan ng bumbero. Kaya pag may nakita mo nasa church, nagpe-pray, ang tindi ng prayer, umiiyak, ang tanong, may sunog ba? Kasi hindi po niya lifestyle yung prayer eh. Nananalangin lang kung mayroong problema. Pag walang problema, wala. So ang prayer ay hindi lang ito katulad ng parang hihingi ka lang sa Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Kung anong gustong gawin mo ng Diyos sa iyong buhay. Hindi. So sabi niya, ang prayer ay ito. It is communion and
communication with God that touch His heart. So, ang prayer ay communion. See the word communion. Ang ibig sabihin po ng communion ay isang act o instant of sharing. Ang prayer pala ay communion. See the word communion. Ano na po yan? Pag sinabing communion, yung sino dito yung naranasan po ninyo? Yung mga binatang dalaga na nag-date kayo. First time namin mag-date ng mag-asawa, nung mag-propose po ako sa kanya. Nung nag-hi-hi lang ako sa messenger, nag-hi din siya. Sabi ko, Lord, pag nag-hi ito sa akin, sigurado siya na yun. Pagkatapos siya mag-hi sa akin, pag nag-hi ako sa iyo, nag-hi din siya, ibig sabihin nun, aalokin ko na siyang magtagpo kami, mag-date. At ang aming saksi sa aming pag-date ay McDonald. So nang pagpunta ko doon, nagsabi ako sa kanya, ganito, ganito, o ganito, nagkwento lang kami. Anong ginawa namin? Nagkumunyon kaming dalawa. Ang tawag namin ay sharing. So yung kumunyon pala, mayroong pag-uusap. Kaya tinawag ko ditong communication. So ang panalangin ay pagkikipag-usap sa Diyos. Hello? So hindi ito basta. Kasi minsan di ba nanalangin, pagkatapos manalangin, at sabi, Lord, thank you Lord, ganito po, ganito Lord, ganyan. Pagkatapos, in Jesus' name, Amen. Alis na. Ay, magsasalita pala si Lord. Hindi mo narinig. Kasi ikaw lang ng bunganga eh. So, hindi siya sharing. Kaya nga may tinuturo po tayong devotion. Uunahin mo muna magsalita sa iyo ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos, at pagkatapos doon, kikilos ang Holy Spirit kung mayroon pang revelation ibibigay sa iyo na natutunan mo doon sa salita ng Diyos na yung binasa, tapos magkakaroon ka na ngayon ng tamang panalangin. Ang tawag natin doon ay devotion. Kasi mayroong salita ng Diyos na kapag salita siya sa atin, at the same time, nasabi natin sa Diyos yung ating kailangan. Ang tawag doon ay communion. Sino word communion? Okay, may communion tayo tungkol sa body at dugo ng Panginoon. So, prayer is the only key. Ang ibig sabihin niya, yung communion with Christ, yung communion or communication. Sabi nga po dyan ni Miles Monroe, sabi po niya, natutuwa po ako dahil nadidisciple niya ako. Ang sabi niya, when you understand the principles of the art of prayer, you will begin to communicate with God with power, with grace, in confidence. Ano daw po yan? Pag natutunan natin yung simpleng pag-aaral o art, ibig sabihin ng art, kung tayo mismo ay nagsisik, inaaral natin yung mga susi ng kaharian ng Diyos sa among prayer doon, ang sabi niya, yung prinsipyo ng panalangin, ang sabi niya, kung paano tayo makikipag-communicate sa Diyos na mayroong kapangyarihan, puno ng biyaya, at mayroong kapanatagan. Amen. So yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Pag natutunan ito at naging lifestyle ito ng bawat isa sa atin, then pag nagsama-sama tayo ang iglesyang makapangyarihan. Walang makakapiit sa atin once na tayo ay nanalangin. Nag-aapoy ang iglesia ng Diyos. At ang mga anghel ng Diyos sa langit, akyat panaog dahil sa ating mga panalangin. Amen. So prayer is a powerful key. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng key? At sabi sa Facebook, mahal, kumuha ko dyan ng 21 key. Anong 21? Ay, kumuha ko dyan sa wallet mo ng 21 susi. Sabi niya, anong susi? Sabi niya, Tagalogin mo na lang, ay Englishin mo na lang yan. Makunawaan mo yan. 21 key, yung pera ko! Sabi niya, sino sa inyo dito ang gusto ng key? Ang wala iba kundi ang panalangin. Huwag nating balawala ay ang susi ito. At ito po'y ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Dahil sabi sa kanta kanina ni Marlene,
Call upon the name of the Lord and be saved. Alam mo ba niyang prayer ay tinatawag na call? Sino po yung call? Pagtawag sa Diyos. Sabi ni David, ako'y tumawag sa Diyos at ako'y kanyang sinagot. Yung pong mga magbababad sa panalangin, alam mo, hindi, mayroon akong isang prayer na hindi pa po ako ganito. Ako po ay edad ko po ay alalahan ko po 12 or 13 years old po ako. 12 to 13 years old po ako. Dahil sa hirap po ng buhay, sa pag-aaral, nag-aaral po ako, walang tsinelas. Ang inalanan po namin, yung aking service na kaliwang kanan, sanay po yan sa walang tsinelas. Nag-aaral po ako walang tsinelas. Ang dinadaan namin mga kapatid pulitan. At tuwing dadaan ako na sa simbahan, nakikita po ni San Pedro na mayroong manok sa Santa Isabel. Yun po yung patron ng aming barangay. Tapos mayroong nakapako sa gitna na krusipilyo na mayroong Christ. Tumitingin po ako doon. Magdadaan po ako doon, tumitingin ako doon. Sa tindi ng hirap ng buhay, naisip ko, totoo kaya yung nakapako na yun sa krus. Nalagay po sa isip ko yan. Habang naglalakad sa pilapil ng palayan, ako po ay tumutulong luwa dahil sa hirap. At sabi ko, Jesus, kung totoo po kayo, magpakilala po kayo sa akin. Yan po ang aking prayer na isang Muslim, isang kabataan tulad ko na 12 to 13 years old. Nanalangin na kung totoo po kayo, magpakilala kayo sa akin. Alam po ninyo, sumagot ang Diyos sa aking panalangin na yun. Ang edad ko po ay 23. Doon ko po personal nakilala si Lord as Lord and Savior sa aking buhay. Doon ko siya tinanggap bilang Panginoon. Nakalimutan ko po yung prayer na yun. Pero tumagal, naalala ko, nanalangin ko na ako noon. At sinagot ako ng Diyos sa konting panahong lumipas. Ako po ay nagmo-model at ako po ay pag mananalangin, sirasara ko po ang pinto. Oras na mananalangin ako, pupunta ako sa kwarto at sasarado ko ang pinto. Ay yung bata, si Prince, hinahanap ako. Nakita niya, alam niya, nasa loob ako ng kwarto kasi nakasara. Tinutok-tok po niya ang kwarto habang nananalangin po ako at hindi ako sumasagot. So, gusto niya akong makita, talagang siya po ay lumabas doon sa supamuso para lang masilip niya ako sa loob. At nakita niya ako nakaluhod. Uy, bakit ka nakaluhod? At hindi siya tumigil. Hanggang sa pagkatapos ko ng manalangin nilog sa magpinto, bakit ka nakaluhod? Sabi ko, nagpipray ako. Na-witness po niya ang aking prayer. And then po, nakikita ng anak ko na ako'y pabalik-balik sa CR para inirapan ko sa ihi. Kasi siguro sa prostate, kung ano nakain ko. So, hirap. Mga 10 times o mga 20 times akong balik-balik magdamag sa CR. Nakikita ko niya ako. Nahirapan. Kaya sinasabi niya rin sa akin, pinagpipray kita, Papa. One time, nakita niya ng Miss Gabiata, nakita niya na nakakuwan, nakaluhod. Sabi niya, hindi ko pinakailaman, sabi ni Jim, bakit nakaluhod na nakatuwad. At ang sabi po daw niya, pinagpipray ko si Papa. So meron na akong prayer partner. Palapakan natin ang Panginoon. Dalawa na akong prayer partner. Si Mrs. saka si Prince. Kasi nakita niya na unti-unti niya naunawaan na yung panalangin ay susi para makuha natin mga bagay na gusto ng Diyos sa ating buhay. So kung gusto po natin lumago sa ating buhay, walang ibang po kundi maging buhay natin ang panalangin. Pag hindi na po tayo nananalangin, ibig sabihin nun, ang sabi po ng Bible, pagka hindi na tayo nag-pray, meron na tayo ibang sinasandigan. Kaya gusto nila na manalangin tayo. Pag manalad tayo, nandiyan po sa Bible ang sabi. Pag maunlad po tayo, diba, sabi yung maganda ang ating kalagayan, ano dapat mong gawin? Magsaya ka sa Panginoon. Tumulong ka maging masaya sa Panginoon. Tapos sabi ko sa verse 18, magpasalamat. Pagpasalamat lagi sa Panginoon, parang siya rin David, lagi nagpapasalamat sa Diyos. Basahin niyo ang aklat ng awit, pagkatapos yung aklat ng awit, mababasa niyo rin yung ginagawa ni David, araw at gabi. At sabi ni David,
Sinabi nga, umaawit sa Diyos ng 3 times. Sabi niya, 3 times a day. Sinabi, hindi lang 3 times, 7 times daw. Sabi niya, 7 times ako nag-aawit sa Diyos. 7 times ako nagpapasalamat sa Diyos sa buong hapon. So ang prayer ay mapakalagang susi na dapat maging buhay po natin. With this, ito naman ang naging mahina tayo. Ang hirap kasi, pastor, manalangin eh. Alam mo, wala ka namang kausap. Hindi. Kung mayroon ng pananampalataya, kaya ako sabi ko kanina sa Lord, salamat po sa increase ng pananampalataya. Tapos habang nag-worship, na habang kinakanta yung nothing is impossible. Yung kinakanta kanina, nothing is impossible. Walang imposible, walang imposible. Lumalabas sa puso ko na, Lord, salamat sa pananampalataya, salamat sa paglaki ng pananampalataya. Kasi hindi ka mananalangin kung wala kang pananampalataya sa Diyos. At walang pwede mag-pray kung hindi ka nananampalataya. Meron lang tayong level sa pananampalataya. May kanya-kanya tayong level. Ibig sabihin, sukat na kailangan mag-increase. Sila will increase. Sabi nga ni Pedro, sila din, kunti din ang pananampalataya nila sa Diyos. Siyempre, pag kunti rin ang pananampalataya mo sa Diyos, kunti rin lang ang epekto ng ating pagkikipag-usap sa Diyos sa panalangin. Halimbawa, sabi ni Lord, sabi ni Pedro, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Ayon kasi sa batas ng Hudyo, hanggang 3 beses. Patatawarin mo. Sabi ni Pedro, makatlo ba? 3 beses ba? Sabi ni Lord, hindi ko sinabing 7, ay hindi ko sinabing 3, kundi 77 times 7. Ibig sabihin, napakarami. Hindi na kayanan ni Pedro sa dami. I-kwentahin mo ngayon 77 times 7, 449 yun yata. So, naisip Pedro, ang dami naman nun. Ibig sabihin, naunawaan ni Pedro na ang pagpapatawad ay walang sukatan. Ay hindi rin niya kaya. Kaya sabi ni Pedro, Lord, dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. So, ganoon din sa prayer. Ang susi na ito, na panalangin, hindi natin magagawa hanggat maiksi o may maliit ang ating pananampalataya. Kaya sinabi ni Lord na kung mayroong nalaman kayong pananampalataya yung simlaki ng butil ng mustasa, ay masasabi nyo sa bundok na lumipat ka sa patak. Ibig sabihin, ang mustasa kasi ang buto niya maliit lang, pero pag naitanim, tumutubo na parang kahoy at yumayabong, kahit ang mga ibon pwede pumugad sa kanyang mga sanga. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, kaya nga, pero sa Santiago, tinuro sa chapter 5, yung panalangin na may pananampalataya. Na katulad ni Elias, si Elias ay may pananampalataya, nanalangin niya sa Diyos, na huwag umulan ng 3 taon, hindi nga umulan. At sinabi ni Santiago na magtapatan kayo sa isa't isa, mag-confession kayo na inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa upang kayo patawarin sa kasalanan, at upang makamit ninyo ang lahat ng bagay. So makikita ninyo, even sa prayer, kailangan din pala ng prayer partner. Kailangan din pala ng prayer partner. Sa Santiago kung mababasa yun, i-confess mo sa kapwa mo mananampalataya para maipanalangin ka niya. So marami palang susi sa panalangin. Marami tayong dapat matuklasan tungkol sa panalangin. Minsan, nung ako'y wala pang, pag minsan aakit pa ko dito dati, nagsisimula dito sa Pescam, mga taong 1997, yan si Charlie, nagbabiyahe na yan ng tricycle. Pulurong pa sila ng puti pa. Yung anginan tuda. At akit po ko, hindi ako nakabisikleta. Pag si Charlie po ang nasakyan ko, minsan hindi ako pinagbabayad. Sabi niya, sabi ko, magkano? Ito na. Panalangin na lang ang kailangan. So, ibig sabihin, naghingi po siya ng prayer. Pinagpapalay din naman natin. Sana lubin na pa natin ang panahon, makakilala ng Panginoon si Charlie. Amen po ba? Kasi, naniwala siya sa panalangin ng mga pastor. So mga kapatid, may susi na dapat tayo makita. Walang imposible sa tao may pananampalataya. At hindi pwedeng manalangin ng walang pananampalataya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, hindi maaaring malugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. So ang prayer ay pananampalataya. Prayer without faith, hindi nakakalugod sa Diyos. Pero ang panalangin ng isang alagad na may pananampalataya, nakalulugod sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung mayroong sekreto, walang iba, kundi panalangin. Gusto nyo makakita
ng mga bagay na paggalaw ng Diyos sa ating buhay, walang iba kundi panalangin. Kaya nga po ang demonyo, ang mga demonyo, takot po sila. Hindi sila takot sa mga bagay na ginagawa natin mabuti. Hindi po. Pero ang takot siya pag tayo nagsimula pong manalangin. Si Brother John, meron siyang personal experience. Meron po siyang personal experience. Magpalayas ng masamang espiritu. Dinadaig-daig lang siya. Pero nung siya'y nanalangin, iniwanan ko yung babae. Meron po ibang experience na sabi nga ni Brother Binal, sa kanyang panaginip, na nanaginip po siya, at sa kanyang panaginip, nagkita raw siya ni Satanas. At nung magkita sila, sinabi po niya, sa pangalan ni Jesus, inutusan kita, umalis ka, lumayas ka. Ay, siyempre, ang Diablo, marunong mga tuwiran yan, biblical pa nga eh. Sabi po niya, ang sabi ni Satanas doon sa kanya, papalayasin mo ako, hindi ka pa naman nagpapasting. Hindi pa naman nagpapasting. At doon sa kanyang panaginip, natakot siya at nagising siya. Inalam niya. Oo nga, hindi pa nagpasting, hindi ka pa nagpasting, pero nagpasting na si Lord ng 40 days eh. Di po ba? Napakalaga mo unawaan natin ito, mga kapatid. Meron pa ibang experience, di ko na maalala, pero ito po yung isang tunay na karasan, nakalimutan ko po, na nananalangin siya, pinapalaya siya sa espiritu. Ayaw, papatayin ko to, sabi niya. Ang ginawa ng tao, nanalangin, ang sagot ng demonyo, yan lang. Marunong ka lang sa mga espiritu na gano'n. Yan lang. Laya siya. Sabi niya, kasi nanalangin yung tao, hindi niya na kaya. So, ang prayer ng mga alagad pag pinagsama-sama, sabi po ng satanista ang naging born again, ang sabi po niya, para daw kung bumbang dumarating sa kanila ang prayer ng mga lingkod ng Diyos. Nagkakasabog-sabog na po sila, nagkaalat daw po sila. Nawawala daw po sila sa orbit ng kanilang kinilalagyan. Pag dumating po ang prayer, at dumarating daw po kasi ang mga anghel ng Diyos, sinisira sila. So ang prayer ay napakahalaga mo po natin. Ito ay maging lifestyle. Kaya sinabi ni Pablo na pray at all times. Ngayon alam niyo na kung ano ibig sabihin. Ngayon kung sabi po medyo hirap, sabi po dito, pwede tayo manalangin. Pero pag magandang kalagayan natin, kasi ang problema sa atin, dito tayo magtatapos, ang problema sa atin, kapag tayo ay maganda ang kalagayan, hindi tayo nananalangin. Dapat po lagi tayo nagsasaya. Kaya nga sabi sa Pilipos, chapter 4, verse 4, sabi po doon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, magdala kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magdala kayo. Pag magandang kalagayan natin, i-enjoy natin ang sarili natin sa Panginoon. Paano tayo magiging masaya sa Panginoon lagi? Kung maganda ang buhay mo, pinagpala ka, wala kang magawa, kasama ka sa mga misyon. Sarili mong gastos, tulad ng mga pastor, pumunta ng Aurora. Tingnan na yung church natin sa Aurora. Yung bago nating mission point na tinatayo. O natuwa po sila, saya nila. Sarili-sariling gastos po nila yon. Parang sa Bicol noon. Pupunta kami ng Bicol, yung isinasama po namin, sarili nilang gastos yun. Ang ginagawa nila, para maging masaya po sila, mayroon sila eh. Pumunta kami, sasakay ng bangka. Dati sila Marilyn, sumamayan. Nakasakay sa bangka. Dami namin. Sariling gastos yun. Mga kapatid na pagka magsaya ka. Ngayon kung wala kang magawa, di magpasalamat ka. Mag-testify ka. Pag kailangan, ang sabi ng iba, manalangin lagi. So, ang susi po sa lahat ng bagay ay walang iba kundi prayer. Kaya kayo, ang ginagawa, nagpe-pray. At ako po, nag-witness po yun ng bata. Kaya po, ginagawa niya rin. Na ipagkamana sa kanya, ang susi na dapat nating makuha. As a church, yun po ang kailangan po nating makuha. Ang sabi po ng Bible, walang imposible sa taong nananalig. Nabasa niyo na ba yun sa Aklat ng Juan? Chapter 14, verse 12, nang sabi niya, walang imposible sa taong nananalig. Sabi niya,
Tapos, humingi kayo, sabi at kayo ay pagpapalain sapagkat hindi pa kayo humihingi. Alam po ba nyo, ang panalangin, kompleto po yun. May panghingi, may pagpapasalamat. Basta ang kailangan natin matutunan ay yung susi na yon, mahimayin po natin. Yung susi na binigyan namin sa iglesia ay walang iba kundi panalangin. At ang sabi, walang at ang pintuan ng impyerno ay hindi makakapanaig. Kaya sabi ni Miles Monroe, ang sabi po niya ni Miles Monroe sa ating pinag-usapan, sabi po diyan, when you understand the principles of the art of prayer, kapag naunawaan mo na ang mga prinsipyo ng paghihimay ng panalangin, ang sabi po niya, you will begin to communicate with God. Matuto magsisimula kung makipag-ugnayan sa Diyos. Komunyon po yun. Na mayroong kapangyarihan, mabiyaya, at mayroong kapanatagan. Gusto niyo po ba yung mga kapatid? Aralin po natin, unawain natin, hilingin natin sa Diyos ang understanding tungkol sa prayer. Kung saan ibinigay sa atin bilang susi ng kaharian ng langit dito sa lupa upang mapangyari ang nasa langit dito sa lupa. Hello? Napansin niyo sa turo ng Panginoon sa Matthew 6 na ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Dito sa lupa, kung paano nasasamba sa langit. Hindi ko ba? Yung tinuro ni Lord sa mga alagad, yung susi. Ano ibig sabihin niya? Yung susi na yung nangyayari sa langit, pwedeng mangyari sa lupa. Amen? So, ang susi, ang magpupukas ng langit papunta sa lupa. Ang panalangin, ang susi upang mapangyari ang lahat ng gusto ni Lord na nasa langit, dito sa lupa. Sa buhay ng mga alagad ng Diyos. Kaya nga sabi ni Miles Monroe, when you understand the principles of art of prayer, then you will begin, sabi ni Miles Monroe, na makipag-ugnayan sa Diyos na mayroong power. Sila word power. Mayroong, ang sabi diyan, mayroong confidence. Mayroong grace. Mayroong mabiyaya. Di ba minsan pag nanalangin tayo, puro na tayo hingi ng biyaya. Hello? Puro biyaya lang hiningi natin. Pero hindi lang ang laman niya ng prayer. Kapag maunawaan natin kung paano tayo makipag-communicate sa Diyos. Kaya ang susi, pagbutihin natin. Kaya sometimes, ang tumadala sa prayer meeting, kukunti lang. Minsan, sinasabi ng mga libro, sabi po ng libro na nabasa ko, na sabi niya, the prayer meeting is a powerful meeting. Ang prayer meeting na po ay makapangyarihang pagtitipon. Pero kukunti lang naman ang dumadalo. Tinanong ko na yan sa aking sarili, kung makapangyarihan ang prayer meeting na panong na pulong, bakit kukunti ang dumadalo? Why? Because kukunti lang nakakaunawa na ito ay isang sekreto. Ito ay isang susi, isang sekretong inayang ng Diyos, ibinigay sa church. Bakit sekreto? Sa langit kasi ito nanggaling eh. Then sinabi ni Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ibibigay ko sa inyo ang susi, ang mga susi ng kaharian ng langit. At isa po ng susi ay prayer. Kaya unawain po natin yung tinatawag ng art of prayer. Sino po art of prayer? Malawak ang understanding dapat natin sa prayer. Meron pong warfare prayer, meron pong supplication, meron pong thanksgiving, meron pong thanksgiving, pasalamat, merong pag-i-enjoy, merong pagdadala ng mga offerings. Marami pong klase ang prayer, ang laman ng prayer. Yung nangyari sa langit, yung nagaganap sa langit, pwedeng mangyari sa lupa through your prayer. Ibisipin mo kung ang church nito, ang bawat isa sa atin ay engage the Lord sa tinatawag na prayer o tinatawag na communion, yung sharing. Kung tawagin ito ng Bible ay fellowshipping o fellowship with God. Sino po fellowship with God? Pag sinabi natin fellowship with God, nag-uusap kayo ng Diyos. Kaya si David ay taong
Tinatawag ng Bible na the man after God's, the own God's, sa Tagalog ay, ang taong nasa puso ng Diyos ay si David. Bakit? Si David po kasi ay hindi gumagalaw ng hindi nananalangin. At para malaman mo ang sagot sa kanyang panalangin, lalo na kung bagong hari siya, nanlulusog sa mga Pilisteo, bago siya gumalaw, tinapatawag niya po yung paring si Eleazar kasi dala-dala po niya yung ipod. Yung ipod po, yun po yung ginagamit para malaman kung ano ang sagot ng Diyos na ginawa sa panahon niyo ni Moses. Dala-dala po yun ni Eleazar. Ang Eleazar pong time na yun ay apo po ni Aaron. Si Aaron ang lulo, tapos po si Piniha, anak ni Aaron, Eleazar, anak ni Aaron si Eleazar, tapos si Pinihas, tapos si Eleazar, apo. Siya yung pare ng time na yun. So, mananalangin siya, sabi niya, lulusubin ko po ba mga Pilisteo? Magtatagumpay ba ako sa kanila? Hindi po. Basta lang lalaban si David. Hahanapin po niya ang Diyos at kailangan niyang malaman ang sagot. Nandun yung pare, malalaman ang sagot. Ang sagot, sabi niya, oo, magtatagumpay ka, labanan mo sila sa kapakagan at magtatagumpay. Hindi pa nadala ang mga Pilisteo, bumalik uli, naglatak ng mas maraming armies. Sabi ng Panginoon, Panginoon, lalabanan ko ba silang muli? Oo. Pero huwag niyo silang labanan ng harapan. Palibutan niyo muna sila. At sabi niya, at kapag narinig mo na ang mga yabag na parang mga yabag na humahagibis sa ibabaw ng mga bunbalsa mo, lumusog ka na sapagkat ako ang makikipaglaban-laban sa kanila. Sasamahan kayo sa pagkipagdipa. Kaya sabi ni David, para daw dinaanan ng baha ang kalaban nang lumusog kasama ang Diyos. So, si David, hindi siya gumagalaw ng walang prayer. Hindi po siya gumagawa ng mga bagay na hindi siya nananalangin. Basahin po niyo ang banal na kasulatan. Ganon si David. Kaya si David po ay pinagpala ng Diyos, mayroong kapangyarihan, punong-puno ng biyaya, at mayroong kapanatagan. Bakit punong-puno ng biyaya? Siya yung pong taong nagsabi, sa aklat ng awit, na wala akong nakitang taong naglingkod sa Diyos na naging hampas lupa. Bakit? Siya po ay man of prayer. So, kung gusto po natin magtagumpay, huwag po natin kalimutan, mga anak tayo ng Diyos, dapat konektado po tayo sa Diyos, unawain po natin ang word na communion, unawain po natin ang word na communication to God, kung tawag po natin ay fellowship with God. Bakit isinama agad ng Panginoon si Enoch? Dahil ang sabi, siya'y lumakad na siya'y namuhay na kasama ang Diyos. Ang tawag po ng Bible, fellowship with God. So ano ibig sabihin po nun? Prayer. Mapalad ang mga taong nananalangin sa Diyos kahit hindi nakikita ang Diyos. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong sumumpalatayan na kahit hindi ako nakita. Mapalad. Ibig sabihin, mas dakila. Kaya mga kapatid, nandiyan ang banal na kasulatan. Pagputihin po natin ang ating personal na ugnayan sa Panginoon, araw at gabi, walang iba kundi ang ating devotion. Pinapaalala sa atin linggo-linggo yung 3 things, yung devotion. Kaya minsan po, tatalakay natin muli ang devotion sapagkat yun din talaga pala ang basics para tayo magtagumpay. Lalo po ngayon, pagputihin po natin ang prayer. Kasi 2026, marami nang lumalabas na balita. Kung nanonood po kayo sa pelikula, sa balita, meron po mga mangyayaring pagbabago sa ating mundo. Sabi nga po ng United States of America, magkakaroon daw po ng tinatawag nilang resets at hindi ko pa po naiintindihan yan. Pero pasok po yan sa kanilang Agenda 2030. Yung may Agenda 2030, kalatian daw po ng 2026 na ito ay magsisimula daw po yung tinatawag na resets at mag-i-establish ng bagong currency. Pag nag-start po ang mundo ng bagong currency, lahat daw po ng currency sa buong mundo, i-reset at mawawala na ng kwenta. Pag sinabi mawawala ng kwenta, mawawala ng halaga ang mga pera. Ibig sabihin, babagsak po at gagawa na lang daw po ng isang pera. At ang tawag po daw dito doon ay parang crypto coins. Nag-develop sila ng bagong pera. At pag bumagsak ang pera ng Amerika, ang dollar,
may bagong pera. At maaari, hindi ko sinasabi nyo na yun, at maaari, yun ang gamitin ng Antichrist para sa one-word currency. One-word money. At pagkakaroon na po ng ganyan, talastasin po ninyo, kasabay na po dyan yung one-word government, one-word religion. At pag nagkaroon ng ganoon, persecution po yun. Sapagkat tatakan po yun ng sinasabi ng Revelation chapter 13, verse 16, pataas. At ang sabi, kahit ngayon, dinidevelop po ngayon yung at ang sabi nila, at ang gagamitin daw po nilang gagawin ay yung pong AI, yung Artificial Intelligence. Nakita po niya yung AI na robot, napanood din pa rin tuto yun. Aba? Yung robot na wala sa sariling program, naging Bruce Lee, nangangarati, parang si Bruce Lee. So, ibig sabihin, pag yan ang ginamit, pag ang AI ang ginamit, ang AI makakapagsalita sa sarili niya. Eh, nakalagay po sa Revelation niya na yung larawan o yung image ay magsasalita para ipapatayin ang lahat ng mga ayaw sa halimaw. So, kung tayo yung parating doon at ang buhay natin ay prayerless tayo, hindi tayo magtatagumpay doon kapag tayo nakaharap sa guillotine. By the way, hindi ko po kayo tinatakot. Sinasabi ko lang po ito na maaari niya na. Pero tayo mga alagad ng Diyos, hindi matatakot yan sapagkat kung tayo namumuhay sa katotohanan at namumuhay tayo muspos na kasama ng Panginoon. At walang ibang susi, kundi panalangin. Amen. Walang imposible sa tao na nanalangin, na nananalig sa Diyos. So, nakuha niyo ang susi. Kuha ba ang susi? At ito po ay individual na binigay sa atin. Yung understanding. Individual na pinagkalog sa atin na kailangan natin tumawag sa Diyos. Sabi ko ng Romans chapter 10 verse 9, ang tumawag sa pangalan ng Panginoon, isang manalangin ay maliligtas. So kaya napakahalaga, kayo kanta ni Marlene kanina na call upon the name of the Lord and be saved. Mangyayari po yun sa mga tao na nanalangin sa Panginoon. Nalangin tayo sa Panginoon. Lord, salamat po Jesus.